Tumuno ang telepono ng 47 minuto ng gabi araw ng Martes. 3 salita pa lang ang naririnig ko mula sa kabilang linya. Nanginginig na ang makamay ko. Nasa bahay ba ang asawa mo ngayon? Boses iyon ng Tito Roding ko. Pero hindi iyon ang nakasanayan kong boses niya. Malamig ito, maingat, parang isang lalaking naglalakad sa manipis na yelo. Hindi sigurado kung kakayanin ang bigat niya. Opo, sabi ko, habang nakatingin sa kisame, nakikinig sa ingay-nga telebisyon mula sa itaas. Nasa taas siya nanonood basketball. Bakit po tumagal ang katahimikan sa kabilang linya? Mas matagal kaysa sa dapat. Nuri. Bumasa ang pangalan ko mula sa bibig niya na parang napakabigat nito. Hindi iyan Toto. Ako si Nuri Valdez. 46 na taong gulang. Isang rehistradong nurse sa loob ng mahigit 20 taon. At hanggang noong gabing iyon na, Martes, akala ko kilala ko ang sarili kong asawa, pati na ang mga bahagi ng pagsasama namin na nanlamig at nanahimik sa nakalipas na 2 taon. Ano bang sinasabi niyo, Tito Roding? Nakatayo ako ngayon dito sa pantalan ng Batangas, sabi niya. Akin ang barkong ito, Nuri. Ako mismo ang nagche-check ng listahan ng pasahero. Sumakay si Anton sa barko ko, 4 na oras na ang nakakalipas. Kabit-bisik niya ang kapatid mo. Patuloy na umaandar ang telebisyon sa itaas. Naririnig ko ang mahinang boses ng announcer na sumisigaw dahil sa isang shoot. Dinalhan ko ang hapunan si Anton bandang 6:00, sabi ko. Iniwan ko ang plato sa labas ng pintong kwarto na nakaawang ng kaunti. Madalas ko itong gawin nitong nakaraang araw kapag sinasabi niyang gusto niyang manut ng laro ng mag-isa. Narinig ko pa siyang nagpasalamat mula sa loop, kaya bumaba na ako at hindi na nakisip ng kung ano. Mula nun hindi na namatay ang TV. Imposible po, iyan, sabi ko. Pero nagsisimula ng manjinig ang boses ko. Nakita ko siyang umakyat sa tulay ng barko gamit ang sarili kong mata, sabi ni Tito Roding. Tinawa ko siya sa pangalan niya. Hindi siya nakalingon agad, kaya nakita ko ang kamay ni Sylvia sa likod niya. Hindi ako nakasagot agad. Mabilis na nakalkula ang isip ko. Ang uri ng pakalkula na ginagawa ng isang babae kapag pinagtakpi-takpi niya ang maliliit na detayang matagal na niyang piniling bulagin ang sarili. Ang bagong pabango. Ang teleponong laging nakataop sa mesa. Ang biyahe papuntang Boracay na nabanggit ni Sylvia, 2 linggo na ang nakakalipas. Malabo siya sa mga petsa at mas malabo kung sino ang kasama niya. Sigurado po ba kayong siya iyon? Sinabi ko iyon hindi para magtanong dahil sa totoo lang alam ko na ang sagot. Nagpapabagal lang ako ng oras. Nuri, 12 taon ko nang kilala si Anton. Sigurado ako, may kung anong nagbago sa dibdib ko. Mula sa pagkalito naging matinding galit sa loop lang ng isang pahinga. Hindi pa ako sumisigaw. Hindi pa ngayon. Isang mabigat at nakakapasong pakiramdam ang gumapang sa likod ko. Ang uring galit na hindi nag-ingay kundi naghihintay. Bago pa ako makapag-isip ngang isasagot, bago ko pa mapagdesisyonan kung sisigaw ba ako o mananahimik, nakarinig ako ng mga yabak sa hagdan sa likuran ko. Mabagal. Sinadya, hindi iyon ang bigat ng mga hakbang ni Anton. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng tuno habang nakadikit pa rin ang telepono sa tainga ko. Ang boses ni Tito Roding ay tila lumiliit at lumalayo. Tumigil ang mga yaba sa paanan ng hagdan. Hindi iyon ang paraan ng paglalakad ni Anton? Hindi iyon ang bigat ni Anton sa sahig na kahoy? Saka ko lang napagtanto. Sa totoo lang hindi ko naman talaga siya nakita sa itaas. Narinig ko lang ang isang boses mula sa halos nakasarang pinto.
Nag-iwan lang ako ang plato sa labas. Narinig ko ang isang telebisyon na ilang oras nang hindi na mamatay. Biglang-bigla ang lahat nga ito ay hindi na parang mga patunay. Parang mga detaling maingat na inihanda para paniwalaan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono mula sa aking tainga. Kumakabo ng malakas ang puso ko sa aking dibdib. Tila may alam na ang katawan ko na hindi pa napoprosesong isip ko. Ang pangunahing pinto ngang aming bahay sa subdivision na 1 metro lang ang layo sa akin. Ang pintong ako mismo ang nakandado 20 minuto pa lang ang nakakalipas. Tumiklas ito at bumukas sa likuran ko. Bumukas ng tuluyan ang pinto bago pa ako makahabang paatras. Isang lalaking hinding-hindi ko papapasukin sa bahay ko ang tumambat sa akin. May hawak siyang malaking kutsilyo na nakatutok sa tapat ng dibdib ko. Hindi ako sumigaw. Basta na lang tumigil ang katawan ko na nigas ang bawat kalamnan. Nasa kamay ko pa rin ang telepono at rinig sa hangin ang maliit na boses ni Tito Roding na tinatawag ang pangalan ko. Hindi nangingini ang kamay niya. Pero nagpapalipat-lipat ang tingin niya. Isang sulyap sa hagdan, isang sulyap sa akin. Parang sinisiguro kung nasa tamang bahay, siya kung nasa harap, niya ang tamang babay. Kusa kong nakabisado ang mukha niya. Ganito pala kapag kinakain ka ngang takot mas nagiging malinaw ang lahat. Nasa kalagitnaan ng 30 taong gulang. May paklat na tumatawid sa kaliwang kilay. Nakasuot ng abong diaket na may takip sa ulo hanggang lig ang sara kahit napakainit ng gabi. At biglang may nakbago sa dibdib ko. Nawala ang takot sa lupnang isang kakaibang sandali. Dahil nakita ko na ang paklat na ayon nun. Hindi rito. Hindi ngayong gabi. Ikaw si Hector, sabi ko sa boses na halos pabulong. Hindi mo ako kilala, mabilis niyang sagot. Philippine General Hospital, sabi ko. 11 buwan na ang nakakalipas. Ang anak mo, si Mateo, tama ba? Nakaligtas siya sa operasyon sa ospital. Pero kailangan niya ng ilang buwang matinding rehabilitasyon sa isang espesyal na klinika. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng buwal ng PhilHealth. 6 na oras kang nakaupo sa pasilyong iyon habang umiyak. Dahil umutang ka ngang para sa mga mapanganib na tao. Dahil malapit na kayong mawalan ngang bahay. Bahagyang nanginig ang braso niya. Bumaba ng kaunti ang talim ngang kutsilyo. Ako ang nakbayat ng 6 na buwang pagpapagamot niya sa pribadong klinika, sabi ko. Kinausap ko ang social worker na huwag sabihin ang pangalan ko. Sinabi kong gawin itong isang lihim na donasyon. Pero nandun ako ng umagang iyon. Kinausap kita bago ipasok si Mateo sa operating room. Tinitigan niya ang mukha ko. At nakita ko kung paano niya ko dahan-dahang naalala. Ang nurse bulong niya. Ikaw ang nurse na pabalik-balik para kamustahin ang anak ko. Tumango ako ng isang beses. Ako nga. Sa loop ngang ilang sandali walang gumalaw sa aming dalawa. Sa itaas namin patuloy pa rin, sa pag-ingay, ang telebisyon sa isang walang lamang kwarto, walang nanonood dun. Ibinaba ng tuluyan ni Hector ang kutsilyo. Bumaksak ang kamay niya sa kanyang tagiliran. Parang naging napakabigat nito para hawakan. Sa unang pakakataon mula nang bumukas ang pinto, hindi na siya mukhang isang lalaking inutusan para pumatay. Mukha na siyang isang lalaking hindi inasahang makilala ang taong dapat niyang tapusin. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Dahan-dahan siyang umiiling. Hindi mo alam kung bakit ako nandito. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Lumingon siya sa nakabukas na pinto sa likuran niya, pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Bumilis ang paghinga niya. Parang biglang bumaksak sa kanyang nga baga ang bigat ng nakalipas na 60 segundo. Ang asawa mo ang nagsabi. At tumigil siya. Sabihin mo, binayaran ako nga, asawa mo. Nabasak ang boses niya sa huling salita. 2 milyong piso.
Kalahati ngayon, kalahati pagkatapos. Kailangan kaniyang mamatay bago sumikat ang araw. Sabi niya hindi mo na dapat makita ang bukas. Nasa kamay ko pa rin ang telepono. Natahimik ang boses ni Tito Roding sa kabilang linya. Parang narinig niya ang bawat salita. At hindi niya alam kung paano babasagin ang katahimikan. Umatras si Hector papunta sa garay. Hindi ako pwedeng manatili rito, sabi niya. Kapag nalaman ni Anton na hindi ko ginawa, hahanapin niya ako bago maumaga. Kailangan kong maktago bago niya malaman ang nangyari. Nag-alangan siya sa huling pagkakataon. Bakas ang matinding konsensya sa mukha niya. Patawad. Pagkatapos ay tumalikot siya at naglaho sa dilim. Tinitigan ko ang walang lamang pinto. Ang mismong pintong pinasukan ng isang lalaki para tapusin ang buhay ko, pero sa halip iniwan niya ako sa katotohanan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang pagsasama naming mag-asawa na 2 taon ko ng tahimik na iniyakan. Hindi na iyon ang pinakamasamang nangyayari sa loob ng sarili kong bahay. Nakaalis na si Hector bago pa ako makapagtanong ulit. Nawala siya sa dilim kung paano siya dumating at naiwan akong nakatayo sa pintong sarili kong bahay sa loob ng isang mahabang minuto. Bago ko naalalang nakadikit pa rin pala sa tainga ko ang telepono. Nuri, bakas ang kabel sa boses ni Tito Roding. Nuri, nandiyan ka pa ba? Kausapin mo ako. Nandito lang ako. Hindi ko makilala ang sarili kong boses. Wala na siya. Ang lalaki. Wala na siya. Narinig ko ang lahat, sabi ni Tito Roding. Bawat salita. Huwag ka nang pumasok sa bahay na iyan ngayong gabi. Mag-impake ka at pumunta ka sa akin pag umaga, umalis ka na riyan ngayong gabi. Hindi ako natulog. Nanatili akong nakaupo sa loob ng sasakyan ko. Sa garahe ng bahay sa loob ng 3 oras. Nakasara ang lahat ng pinto. Nakatite lang ako sa bintana sa itaas kung saan tuluyan nang namatay ang telebisyon lakpas hating gabi at ni minsan hindi ko hinayaan ang sarili kong magtanong kung nasaan ba talaga si Anton dahil alam ko na ang toto. Pagsapit ng 8:00 ng umaga kinabukasan, nakaupo na ako sa hapagkainan ng tito ko sa bahay niya sa Ayala, Alabang. Nakabalot ang makamay ko sa isang matasa ng kape na hindi ko man lang ginalaw. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag, ang mga yabag, ang patalim. Ang paglat sa kilay ni Hector na naalala ko mula sa pasilyongang ospital 11 buwan na ang nakakalipas. Ang halagang 2 milyong piso na lumulutang sa hangin sa pagitan namin, parang isang bagay na pareho naming ayaw pulutin. Hindi ako pinutol ni Tito Roding kahit isang beses. Nakikinig lang siya, bahagyang nakakuyom ang hindi inaalis ang tingin sa mukha ko. At nang matapos ako, hindi niya ako tinanong kung sigurado ba ako o kung baka namali lang ako dinig. O kung may iba pa bang paliwanag na mas makatuwiran kaysa sa kaharap namin ngayon. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. Sa bawat salitang iyon may kung anong nakabara sa dibdib ko. Sa loob ng 2 taon ang tuluyang lumuwag. Hindi ko na malayang ganun ko pala kailangan na may isang taong maniwala sa akin nang hindi ako pinipilit na patunayan muna ito. Gusto kong tumawag sa pulis, sabi ko. Kahit habang sinasabi ko iyon, mas nangingibabaw ang pag-alinlangan kaysa sa kasiguraduhan sa boses ko. At sasabihin mo sa kanila ang ano, sumandal si Tito Roding. Na may pumasok na lalaki, tinutukan ka, patalim, tapos ay umalis at inamin kung sino ang nagbayad sa kanya ng walang anumang recording, walang pangalan sa papel, walang iba kundi ang salita mo, laban sa isang asawang kasalo sa hapunan na lahat ng tao sa pamilyang ito may punto. Siya. At ang bigat ng katotohanang iyon ay nanuot sa sikmura ko.
Iniisip ni Anton na ginawa ng lalaking iyon ang trabahong binayaran sa kanya, sabi ni Tito Roding. O kaya naman, iniisip niyang masyado kang natatakot para kumilos. Kahit alin pa diyan sa ngayon hindi niya alam kung ano ang alam mo, iyan ang kahisa-isang alas na meron ka. Huwag mong itapon iyan sa pamamagitan ng padalos-dalos na kilos. Napag-isip-isip ko iyon, dahan-dahan kong inikot ang tasaang kape sa aking makamay. Naramdaman kong may nagbabago sa loob ko. Hindi naman sa nawawala ang takot kundi nagiging isa itong matalim na bagay. Isang bagay na pwede kong panghawakan. Kung ganun, ano ang gagawin ko? Natahimik si Tito Roding. Nang ilang sandali, pinakmasdan niya ako tulad ng ginagawa niya noong bata pa ako. Sinusukat kung gaano karaming katotohanan ang kaya kong tanggapin. May kailangan akong ipakita sa iyo, sabi niya kalaunan. Tungkol sa huling habilin at sa mga titulo ng lupa ng nanay mo. Isang bagay na hindi kailanman sinabi sa iyo ni Doña Leticia. At isang bagay na hindi ko sigurado kung lubos na naintindihan ni Anton. Tumayo siya, naglakad papunta sa isang kabinet sa kabilang dulo ng kusina. Kumuha siya ng isang folder na napakakapal kaya naman bumaliktad ang sikmura ko pakakita pa lang dito. Nuri, sabi niya pabalik sa upuan. Inusok niya ang folder palapit sa akin, pero hindi pa niya ito binubuksan. Hindi ako naniniwalang tungkol lang ito sa inyong mag-asawa. Umuwi si Anton mula sa kanyang biyahe sa trabaho, makalipas ang 4 na araw. Sinalubong ko siya sa pinto nang may inihandang pagkain at isang halik sa pisngi. Wala ni isang bahagi ng pagkatao ko ang napahalata sa mga bagay na alam ko na ngayon. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabing may tumayong estranghero sa pinto ko na may hawak na kutsilyo. At sa linggong iyon natutunan ko kung paano hulmahin ang mukha ko para maging kalmado. Isang mukhang hindi paghihinalaan ng isang asawa. Natutunan ko ito tulad ng paaral kong panatilihing hindi nanginginig ang nga kamay ko habang tumutunog ang makina ng isang naagaw buhay na pasyente. Walang naitutulong ang pagpapanik lalo na sa sarili mo? Ang tahimik mo yata ngayong gabi, sabi ni Anton. Umayos siya ngang upo sa hapag-kainan, hindi inaalis ang tingin sa plato niya. Pagod lang ako, sabi ko. Naging mahaba ang linggo ko sa ospital. Tumango siya kontento na sa sagot na iyon. Gaya ang nakasanayan niya, palagi siyang nakukontento sa pinakamaikli at pinakamadaling sagot. Dati nakakagaan iyon ang loop para sa akin. Ngayon iba na ang ibig sabihin nito. Hindi na siya tumitingin ng maigi dahil akala niya hindi na niya kailangan. Kumain kami sa gitna ng katahimikang naging normal na sa aming dalawa bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Muntik ko nang hayaang malunot ang sarili ko ron hanggang sa ibinaba niya ang kanyang tinidor. Nagsalita siya ng walang anumang bigat sa kanyang boses. Kailangan na nating pag-usapan ang hatian sa mana at mga titulo na mangyayari sa susunod na buwan. Sa 14 tama ba? Nanigas ang kamay ko sa baso. Tama ang 14. Iyon ang mismong petsa na ipinakita sa akin ni Tito Roding 2 araw na ang nakakalipas sa kusina niya. Ang petsang nakabaon sa mga papeles na hindi ko man lang alam na nag-exist. Hanggang sa inilapag ang folder na iyon sa harap ko. Wala akong pinagsabihan ng petsang iyon ni kay Anthony kahit kanino. Paano mo nalaman ang petsang iyan, tanong ko. Pinanatili kong magaan ang tono ko. Nagtataka, imbes na natatakot parang nagtatanong lang tungkol sa trapik o sa panahon. Nakibit balikat si Anton, inaabot ang kanyang baso. Hindi ko alam, akala ko nabanggit mo? Hindi ko nabanggit. Sigurado ako ron, kasing sigurado ang sarili kong pangalan. Baka nabanggit ni Tito Roding nung tumawa siya nung isang gabi, sabi ko. Mas madaling lumabas ang kasinungalingan kaysa sa inaasahan ko. Hindi man lang nanginig ang boses ko.
Tinutulungan niya kasi akong ayusin ang ilang lumang papeles ni Mama. Baka nga iyon sabi ni Anton. Nawalan na agad siya ng interest at hinanap ang remote ng TV sa kabilang dulo ng mesa. Ngumiti ako, inubos ang pagkain ko at tinanong siya tungkol sa barko. Pinakinggan ko siyang ilarawan ang tanawin mula sa deck at ang mapakain sa hapunan. Wala siyang binanggit kung sino ang kasama niya sa iyon. At habang nagsasalita siya, nasa ibang lugar ang isip ko. Paulit-ulit kong binabalikan ang isang detalyeng iyon, parang isang batong may nakatagong talim. Hindi tumawag si Tito Roding noong gabing iyon. Walang naging pausap sa pagitan nila tungkol sa manang ang nanay ko. Walang dahilan para malaman ni Anton ang petsang iyon maliban na lang kung may ibang taong nagsabi sa kanya. Ibig sabihin may alam na si Anton tungkol sa manang iyon bago pa man kami umupo ni Tito Roding para buksan ang folder. Ibig sabihin hindi lang niya basta narinig ang petsa. Sinabi ito sa kanya nga isang taong malapit sa akin na nakakalam kung gaano ito kahalaga. Dinala ko ang mga plato sa lababo. Nanatili ako runang mas matagal kaysa sa dapat habang umagos ang tubig sa mga kamay ko. Kalmado ang puso ko sa labas, pero nagwawala sa loob. Gumana ang palusot ko ngayong gabi. Pero minsan lang gumagana ang palusot bago mapansin ng isang asawa ang mangga butas nito. At naintindihan ko habang nakatayo roon na nakatalikod sa kanya, na nakabili lang ako ng oras na hindi ko pa alam kung paano gagamitin. Pumasok si Anton sa opisina noong Martes ang umaga gaya ang nakasanayan niya. Humalik siya sa hangin malapit sa pisngi ko imbes na sa balat ko. Hinintay kong mawala ang sasakyan niya sa dulong kalsada bago ko hinayaan ang sarili kong gumalaw. Wala naman talaga akong tiyak na hinahanap ng umagang iyon. Sinabi ko sa sarili ko na inaayos ko lang ang bahagi niya sa kabinet. Tulad ng daan-daang beses ko nang ginawa ng walang pag-aalinlangan. Pero mas marunong pa ang makamay ko kaysa sa mga palusot ko. Dumiretso ako sa abong sweat jacket na madalang niyang gamitin. Nakatago ito sa likuran ng kabinet. Kinapa ko ang loop na bulsa nito. Isang bagay na matagal nang gustong gawin ng isang tahimik na bahagi ng pagkatao ko mula pa noong gabing tumayo si Hector sa pinto ko. Papel ang unang nahawakan ng mga daliri ko, nakatupi ng 2 beses. Malambot na ang mga tupi, parang matagal na itong nandun. Nakalimutan o baka hindi lang talaga inasahang makikita. Isang resibo ng in-withdraw na pera, nakapangalan kay Anton, mula sa isang bank account na hindi ko kilala hiwalay sa anumang joint account namin. Ang petsa ang unang nagpatigil sa pahinga ko bago ang halaga. Isang araw bago ang pag-atake. Dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama. Parang nakusa na ang mga binti ko dahil kailangan ko itong gawin. Pinilit kong basahin ang halaga ng 2 beses. Umaasang baka na mali lang akong basa nung una. 1,000,000 piso. Naisip ko si Hector na nakatayo sa pinto ko. Nabasak ang boses niya nang sabihin niya ang totoo. 2,000,000? Kalahati ngayon? 1,000,000 ngayon? 1,000,000 pagkatapos? Hindi ko kinwestiyon ang halagang iyon noong gabing iyon. Masyado akong abala sa pagsubok na mabuhay sa mga sandaling iyon. Ngayon, nakapatong ito sa kamay ko sa isang pirasong papel. May petsa at pirma ng sarili kong asawa. Hindi ako umiyak. Gusto kong maging totoo diyan. Dahil inasahan kong iya ako pero hindi. Ang pumalit ay isang bagay na mas tahimik kaysa sa sakit. Mas malamig kaysa sa galit. Isang uringang kalinawan ng isip na hindi ko panaramdaman mula nung gabing magsimula ang lahat ng ito. Ang bawat malambot na palusot na ginawa ko para sa 2 taong panlalami. 2 taong katahimikan sa hapag-kainan. 2 taong pakumbinsi sa sarili ko na nakbabago lang talaga ang mga mag-asawa sa paglipas ng panahon. Lahat iyon ay biglang naglaho. Napalitan ng isang mas simpleng katotohanan.
Hindi lang niya, ako basta hindi na mahal. Nilagyan niya ng presyo ang halaga ng pagkawala ko at binayaran niya ang unang kalahati ng walang pag-alinlangan. Pinikturan ko ang resibo gamit ang cellphone ko harap at likod. Pagkatapos ay itinupi ko ito ng eksakto kung paano ko ito nakita. Ibinalik ko sa parehong bulsa at inayos ang jacket para makasabit ito ng normal. Anuman ang mangyari pagkatapos nito hindi pa pwedeng malaman ni Anton na nakita ko ito, tama si Tito Roding. Ang kaysa isang alas na meron ako ay ang pag-aakala ng asawa ko na wala akong alam. Naupo ako sa gilid ng kama namin ng matagal. Nakatitik sa litrato sa cellphone ko. Ang halagang nakasulat sa sarili niyang sulat kamay ay nakatitig din pabalik sa akin. 1,000,000 pisong ibinayad isang araw bago pumasok ang isang estranghero sa bahay ko na may hawak na kutsilyo at sa labas may 1,000,000 pang hindi nababayaran. Para sa isang lalaking, alam na ngayon kung saang panik na siya hindi tatayo. Tumawa si Sylvia sa bahay noong Huwebes ng hapon. Muntik ko nang hindi sagutin. Pero ang nakasanayan ng makapatid ang pinakamahirap kalimutan. Tumawak lang ako para kamustahin kasabi niya. Masikla ang boses niya pero parang may kulang. Kumusta ang linggo mo ayos lang sabi ko? Kumusta ang biyahe? Nakaroon ng napakaikling katahimikan bago siya sumagot. Isang mabilis na pahinga. Pero 44 na taon kong pinag-aralan ang boses ng kapatid ko, kaya napansin ko pa rin iyon. Maganda sabi niya. Sana nakita mo ang dagat. Hinayaan ko siyang magsalita. Hindi na ako nagtanong pa. Sinabi kong kailangan ko nang maghanda ng hapunan. Sabi niya tatawag na lang ulit siya. Ibinaba ko ang telepono at sinabi sa sarili kong hanggang doon na lang iyon. Makalipas ang 1 oras hinahanap ko ang charger ko sa kabinet sa pasilyo, kung saan minsan iniiwan ni Anton ang bag niya. Nakita ko ang cellphone niya sa gilid ng bulsa. Nakailaw pa ang screen at naka-loudspeaker. May kausap siya. Siguro inilapak niya doon para kumuha ang kung ano at nakalimutang nakakonect pa ito. Naririnig ko ang maliit at garalgal na boses ni Sylvia. Nag-usap pa rin silang dalawa sa linya. Walang nag-abalang ibaba ang tawag. Hindi ko na sana pinakinggan. Gusto kong maging totoo dahil may bahagi ko na alam. Kahit bago ko padamputin ang teleponong iyon. Na anuman ang marinig ko ay babago sa akin. Hindi na ako makakabalik sa kung sino ako 1 oras lang ang nakakalipas. Hindi niya iyon hihingiin ng 2 beses Sylvia. Boses iyon ni Anton mababa matalim. Malayong malayo sa kalmadong tono na ginagamit niya sa akin tuwing hapunan. Hindi ko sinasabing ayaw ko sabi ni Sylvia. Ang sinasabi ko lang kapag natapos na ito, dapat ipakita ng parte ko ang totoong ginawa ko rito. Hindi ako pumaya sa kalahati ng wala. Humakpatang hawak ko sa pinto na kabinet. Makukuha mo ang napag-usapan natin sabi ni Anton. Ang napag-usapan mo sagot ni Sylvia. Ako ang kumausap sa kanya para malingat siya. Ako ang nagsabi sa kanya na nasa Boracay, ako imbes na sa barkong iyon. Sa tingin mo ba hindi tayo mahuhuli ni Tito Roding kung hindi kita pinaktakpan? Biglang naging nakakasilaw ang ilaw sa pasilyo, masakit sa mata, at ang sahig na tinatapakan ko ay tila nawalan ng tibay. Kapak naibigay na ang buong manasabi ni Anton wala ng halaga ang usapang ito. Mahalaga ito hanggang sa makuha ko ang pera sabi ni Sylvia. Gusto kong nakasulat ito sa papel ngayon hindi lang puro salita mo. Hindi ko na maalala kung paano ko ibinalik ang telepono sa pwesto nito. Ang natatandaan ko lang ay ang panlalamig ng kamay ko. At ang pakiramdam na parang binutas ang dibdib ko sa paraang hindi kayang gawin ng simpleng sakit. Dahil ang sakit madalas ay may kasamang lambot, isang alaala na kung anong nawawala sa iyo.
Pero wala ni isa niyan sa nararamdaman ko ngayon. Gumuho lang talaga ang mundo ko dahil sa pangalawang taong pinakatiwalaan ko ng walang paalinlangan. Hindi nagsinungaling si Sylvia para protektahan si Anton dahil lang sa paborito niyang bayaw ito. Gumawa siyang alibi. Kinalkula niya ang oras ng pagtawag para malingat ako habang sumasakay si Anton sa barkong iyon. Nakipagtawaran siya sa presyo niya na parang isang kontratistang nakikipag-usap para sa isang proyekto, kalmado at eksakto humihingi ng kasunduang nakasulat sa papel. Hindi lang ako pinagtatakpan ng kapatid ko. Kasapwat siya ngang asawa ko sa simula pa lang. Naghihintay sa parte niya mula sa kung anuman ang matitira sa akin. Hindi ako tumabi kay Anton noong gabing iyon ng Huwebes. Sinabi kong sumasakit ang likod ko kaya sa guest room ako matutulog. Hindi na siya nagtanong pa. Isang patunay kung gaano na kami kalayo sa isa't isa, mas malinaw pa sa anumang tawag sa telepono. Lakpas hating gabi nahanap ko ang kahon na ilang taon ko nang hindi binubuksan na katago sa ilalim ng kabinet sa guest room. Puro malitrato. Yung tipong inaalikabok na dahil may kapalit na sakit ang pagtingin sa ito. Nandun kami, 26 at 29 na taong gulang. Si Anton nakasuot ng hiniram na barong na hindi sakto sa kanya, tumatawa sa isang bagay na wala sa litrato. Nandun kami sa una naming inupahang apartment, yung may sirang electric fan. Nakabalot kami sa isang kumot dahil wala kaming pampayos at akala namin hindi pa namin kailangan. Hinayaan ko ang sarili kong namnamin iyon sandali. Hindi dahil may utang akong iyak sa kanya kundi dahil utang ko sa sarili ko ang katotohanang amining naging totoo ang lahat ng ito nun. Sa pagitan ng sirang electric fan na iyon at ng malaking bahay na ito sa subdivision. Sa pagitan ng lalaking itinatabi ang huling piraso ng cake para sa akin at ng lalaking kinalkula kung magkano ang gagastusin para ipapatay ako. May isang bagay na talagang namatay. Hindi pa ako handa kahit ngayon na magpanggap na palagi itong walang laman. Pero ang pagluluksa gaya na natutunan ko sa 20 taon na pagiging nurse ay may hangganan kung hahayaan mo. Pwede mo itong damhin, pwede mo itong irespeto, pero sa huli kailangan mo itong isantabi at pulutin kung ano ang natitira sa harap mo. At ang nasa harap ko ay hindi isang pagsasamang dapat pang isalba. Isa siyang lalaking nagbayad ng 1,000,000 piso para siguraduhin hindi na ako magigising para malaman na nawawala rin ang 1 pang milyon. Ibinalik ko ang mga litrato sa kahon. Isinara ko ang takip at hindi ako umiyak. Dahil naya ko na ang lahat ng dapat kong iyak sa pagitan ng pag-alinlangan ni Hector at ng boses ni Sylvia na humihingi ng kasunduan sa papel. Ang pumalit dito ay hindi purong galit kahit nandun pa rin ang galit nakbabaga parang uling na hindi namamatay. Ang pumalit ay isang bagay na mas matatag, mas malinaw. Ang pag-intindi na anuman ang gawin ko pagkatapos nito hindi, ito pwedeng manggaling sa bahagi ko na umiyak pa rin para sa isang lalaking wala na. Kailangan itong manggaling sa bahagi ko na 2 dekadang pinanatiling matatag ang makamay habang gumuho ang lahat sa paligid ko. Dahil walang naitutulong ang pagpapanik. Nakmaneho ako papunta sa bahay ni Tito Roding kinabukasan ng umaga, bago pa man sumikat ng tuluyan ang araw. Binuksan niya ang pinto at may nabasa siya sa muka ko bago pa ako makapagsalita. Iba ang itsura mo, sabi niya. Iba na ako. Naupo ako sa harap niya sa parehong mesa kung saan pinaniwalaan niya ako ng walang pagdududa. Kung saan inilapak niya ang folder na iyon at sinabing hindi lang ito tungkol sa asawa ko. Ginugol ko ang kalahating gabi sa pag-iyak sa isang bagay na wala na tito tapos na ako run. Naghintay siya gaya ngang lagi niyang ginagawa.
Hinayaan akong hanapin ang sarili kong daan patungo sa susunod na sasabihin ko. Nagpaplano, sila nang patalikot na parang isa akong problemang kailangang solusyonan, sabi ko. Parang isa akong budget sa proyekto kung saan pinag-uusapan nila ang porsyento nila. Tapos na ang pagiging taong pinapaplanuhan nila. Walang ibang sinabi si Tito Roding. Tumayo lang siya, naglakad papunta sa parehong kabinet sa kusina at bumalik dala ang folder na ipinangako niya sa akin isang linggo na ang nakakalipas. Ang folder na hindi ko na naitanong dahil masyado akong naging abala sa pag-survive sa bawat bagong natutuklasan ko. Dapat ipinakita ko na ito sa iyo no unang umaga, sabi niya habang inuso ito papunta sa akin. Hindi ko lang gustong bigyan ka na napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Tingin ko kaya mo na itong intindihin ngayon. Binuksan niya ito sa isang pahinang may dilaw na pananda. Wala run ang sulat kamay ng nanay ko. Puro formal at malamig na salita lang ng isang abogado na isinalin ang makagustuhan ni Doña Leticia Navarro sa isang legal na dokumento. Basahin mo ang ikatlong talata, sabi niya. Binasa ko ito ng 2 beses bago tuluyang tumata sa isip ko. Ang huling habilin na iniwan ng nanay ko ay hindi lang basta hinati ang napakalaking yaman niya sa 2 niyang anak. Naglagay siya ang kondisyon sa bahagiang mana na pwede niyang ipamigay kahit kanino at sa mga titulo ang lupa. Ang bahaging iyon ay hindi mapupunta sa pangalan ko hanggang sa lumipas ang 3 taon mula nang mamatay siya, 1 buwan na lang mula ngayon. Kung makikipagiwalay ako bago ang petsang iyon, mawawala sa akin ang milyon-milyong pisong halaga ng yaman na iyon at mapupunta itong lahat ng direkta kay Sylvia. Hindi niya ito sinabi sa akin kailanman, sabi ko. Mas mahina ang boses ko kaysa sa gusto ko. Hindi niya ito sinabi sa inyong 2, sabi ni Tito Roding. Pinayuhan siya ng abogado na huwag itong sabihin. Naisip niyang kung malalaman ninyo ang kondisyon ng maaga, baka matukso ang isa sa inyo na gumawa ng desisyon base sa pera imbes na sa pagsasama ninyo. Ang bahaging iyon ng mana ay hindi dapat ipamahagi hanggang sa petsang iyon. Gumawa siya ng patibong para manatili akong kasal. Akala niya gumagawa siya ng proteksyon laban sa padalos-dalos na paghihiwalay, maingat na sabi ni Tito Roding. Hindi niya siguro inakala na may makakakita sa kondisyong iyon bilang isang dahilan para panatilihin kang kasal hanggang sa petsang iyon. O mas malala, para siguraduhin hindi ka naabot sa puntong makakapili ka para sa sarili mo. Napag-isip-isip ko iyon. Hinayaan kong bumaksa ng mabigat sa dibdib ko. Ang buong katotohanan, kailangan ako ni Anton na manatiling asawa niya. Hindi masaya, hindi man lang kasama sa totoong buhay kundi legal na asawa lang hanggang sa lumipas ang petsang iyon. Kapat naibigay na ang mana ko, inisip niyang hahatiin namin ang mga ari-arian namin ayon sa kasunduang napausapan na namin. At tahimik siyang makikinabang sa perang hindi niya sana makukuha kung nabawasan muna ang parte ko. Hindi niya kailangang nakapangalan sa kanya ang mana. Kailangan lang niyang tumagal ang kasal namin hanggang sa mapunta sa akin ang pera. Pero iba ang posisyon ni Sylvia. Kung makikipaghiwalay ako, dahan-dahan kong sabi ini, isip ito ng malakas. Mababawasan ang parte ko at makukuha ni Sylvia ang kulang. Pero kung mawawala ako bago dumating ang petsa sa testamento, walang hiwalayan na magpapabawas sa parte ko. Tinapos ni Tito Roding ang pangungusap. Dahil wala kang anak at sa ilalim nga mapatakaran ng testamento kung mamatay ka bago ang pinal, na hatian ang buong parte mo at ang malupa mo ay mapupunta sa nakapangalan mong kapalit. Kay Sylvia. Tumango siya ng 1 beses. Biglang parang lumit ang kusina. Hindi lang siya nakikinabang dito, sabi ko. Mas nakikinabang siya kaysa kay Anton.
Pinamasdan ni Tito Roding ang mukha ko gaya ang ginawa niya simula nang pumasok ako kaninang umaga. Iba na ako. Nuri mahina niyang sabi. Tingin ko mas malaki ang makukuha ng kapatid mo sa pagkamatay mo kaysa sa asawa mo. Umuwi ako mula sa bahay ni Tito Roding, lakpas tanghali. Naguguluhan pa rin ang isip ko sa lahat ng natuklasan ko. Nakaparada na ang sasakyan ni Anton sa garahe. Hindi siya umuwi bago maalas 6. Nanatili ako sa pinto nang mas matagal kaysa sa dapat. Inayos ko ang mukha ko bago pumasok tulad ng pinraktis ko buong linggo nang hindi ko inaamin sa sarili kong ginagawa ko iyon. Ang aga mo yata sabi ko, ibinababa ang bag ko, pinanatili kong magaan ang boses ko. Walang masyadong ginagawa sabi ni Anton, hindi inaalis ang tingin sa cellphone niya. Saan ka galing? Mas madaling lumabas ang kasinungalingan kaysa sa inaasahan ko sa botika tapos nag-grocery. Tumango siya at itinataop ang cellphone sa mesa. Isang nakasanayang napansin ko 2 taon na ang nakakalipas. At itinigil ko nang kwestiyunin kasabay ng pagtigil kong umasa na normal pa ang katapatan sa aming dalawa. Tumawag ba ulit si Tito Roding tungkol sa barko, tanong niya. Kakaiba ang baksa ng tanong na iyon. Parang walang pakialam ang tono niya. Pero 20 taon kong pinag-aralan ang pagkakaiba ng tanong ng isang taong nakusisa at tanong ng isang taong naghihinala na sasagot. Bakit naman siya tatawag tungkol sa barko, tanong ko humaharap sa refrigerator para may ibang matitigan ang mukha ko kahit isang segundo. Wala lang. Nagkibit balikat si Anton. Kasi madalas kayong mag-usap lately. Baka may iba pa siyang gustong sabihin tungkol doon. Ayun na. Hindi isang akusasyon. Isang pay na ibinagsak para makita kung magugulat ako kapa, hinila niya ito. Tinutulungan niya lang akong ayusin ang ilang papeles ni mama, sabi ko. Ang parehong palusot na ginamit ko noon. Umasang mas magiging totoo ito pakinggan dahil pamilyar na. Tungkol sa mana. Wala tungkol sa anumang barko. Oo, sabi ni Anton. Tungkol sa mana. Masyadong malambot ang pagkakasabi niya. Parang isang lalaking inuulit ang isang linyang narinig na niya sa iba. Sinusubukan kung ano ang tunog nito kapag ibinalik niya sa akin. Isinara ko ang pinto ngang refrigerator nang walang kinukuha. Nagpakaabala ako sa lababo, nakatalikot sa kanya. Binibigyan ang muka kong sandali kung saan hindi ko kailangang umarte. Ikaw ang bahala, sabi ni Anton. Iyon lang ang sinasabi ko, tito mo siya? Anton, hindi naman siya ibang tao. Wala naman akong sinabing ibang tao siya. Kalmado ang boses niya, halos mabait pa nga. At mas masama iyon kaysa kung sumigaw siya. Nakikipag-usap lang ako. Humarap ulit ako. Pinilit kong salubungin ang mga mata niya. Gumamit akong tonong nasa pagitan ng bahagyang inis at paggainip. Ang tonong ng isang babaeng walang itinatago at nairita dahil 2 beses siyang tinatanong tungkol sa wala. May gusto ka bang itanong sa akin, Anton? Tinitigan niya ako ng mas matagal kaysa sa normal. Tapos ay ngumiti siya. Isang maliit at hindi mababasang ngiti, at kinuha niya ulit ang cellphone niya. Wala, sabi niya. Nagtatanong lang. Lumabas siya ang kusina pagkatapos niyon. At naiwan ako run. Nakakapit sa gilid ng mesa, rinig na rinig ko ang kabog ng puso ko sa sarili kong nga tainga, inulit ang tunog ng sarili kong boses.